Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria ang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, "Bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10 araw ng 7 buwan, araw ng pagtubos, hihipa ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50 taon. Ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupang naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo. Sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga ng tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamamahinga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang inyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aaning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin.
Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ang lahat po'y magsitayo. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bahin, pagkat may kakamping langit. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon na makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya ang nakagagawa ng mga himala. Si Herodes na nagpahuli, nagpaghapos at nababilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ng anak ni Herodias. Labis na nasiya si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangako narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po sa National Shrine o Padre Pio. Dati, mayroong isang commercial ad ng isang sabon na pag bibili ka, kinakailangan gamitin mo ang iyong konsensya. Natatandaan niyo pa ba yung patalastas na yon? Alam niyo, sa panahon natin ngayon, isa sa mga nawawala na ay ang konsensya ng tao. Sino ba sa atin dito ang pag nagkakasala o nagawa ka ng hindi maganda o pagkakamali, nakukonsensya pa tayo? Ang konsensya, ito yung boses ng Diyos na kung saan sinasabi sa atin kung ano ang tama nating gawin at ang hindi dapat gawin. Kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kaya lang kumisan tayo mga tao, ang paniniwala natin kung ano yung tama ay kung ano yung gusto natin. At kumisan, hindi na natin tinitinan kung ano yung pagkakamali natin. Lalong-lalo sa panahon natin ngayon, yung tama, ginagawa ng mali. At yung mali, ginagawa ng tama. Kaya kumisan, hindi na natin alam kung ano yung tama at kung ano yung mali. Sa Ebanghelyo ngayon narinig natin, yung kwento ni Herodes. Si Haring Herodes ay isang makapangyarihan ng kanyang kapanahunan. Sa katunayan, mayroon siyang kapangyarihan bilang hari. Pero sa kabila ng kanyang kapangyarihan bilang hari, nandun din yung kanyang kahinaan. Meron siyang kapintasan. Bakit? Dahil ito ay isang taong mahina ang loob. Wala siyang, kumbaga, paninindigan. Para sa kanya, mahalaga kung ano yung kanyang ini-enjoy sa buhay. Kaya nga ito'y tinaguri ang hari na mahilig sa mga party. Kaya itong si Herodes,
ang kanyang sentro ng kanyang buhay ay ang kanyang kapangyarihan. Ano? Walang ibang iniisip kundi ang kanyang sarili. No? Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, nakita natin, si Herodes, mayroon siyang konsensya. Nakukonsensya rin siya. Pero yun nga lang, matigas ang kanyang puso, matigas ang kanyang ulo, at hindi niya pinapakinggan kung ano ang sinasabi sa kanya. At itong Ebanghelyo ngayon, paalaala rin sa atin, na tayo bilang mga tao, huwag sana mawala ang konsensya natin, tulad ni Herodes. Ang kwento nito ay ganito, si Herodes, ang kanyang kinakasama ay yung kanyang hipag, asawa ng kanyang kapatid. Tama? Hipag. Yung hipag niya ang kanyang kinakasama. Kaya nga si Juan Bautista, isang propeta, laging sinasabi sa kanya na hindi dapat, na kinakasama, hindi matuwid, na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Kaya yung kanyang kinakasamang si Herodias, masama ang loob. Bakit? Dahil mahal niya si Herodes. At napapakinabangan niya rin sigurado. Pero dahil nga sa ayaw nito na mangyari yung mga bagay na yun, laging pinapaalala sa kanya ni Juan Bautista, mali ang iyong ginagawa. Mali ang iyong, kumbaga, kinakasama. Kaya sabi sa Ebanghelyo ngayon, nais ding ipapatay ni Herodes si Juan Bautista. Pero natakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Pero nagkaroon ng isang pagkakataon, kaarawan ni Herodes, sumayaw yung anak ni Herodias. At sa sobrang saya niya, nung habang pinagmamasdan niya kung paanong sumasayaw yung anak ni Herodias, naipangako niya sa dalaga na kahit ano ang hilingin mo sa akin, ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking ari-arian. At yun nga ang nangyari. Dahil sa sobrang saya niya, hiniling ng anak ni Herodias sa kanyang anak na sabihin mo sa kanya, hingin natin yung ulo ni Juan Bautista. Pero dahil sa ayaw niyang mapahiya, sinunod niya yung kahilingan ni Herodias doon sa kanyang anak. Pinapugutan niya si Juan Bautista at ipinalagay niya sa isang pinggan. Mga kapatid, ano ang tinuturo ng Ebanghelyong ito sa atin? Una sa lahat, makita natin ang ating konsensya. Si Juan Bautista ay si Herodes ay isang taong makapangyarihan. Pero dahil sa kanyang makapangyarihan, nakalimutan niya na yung kanyang sarili, yung kanyang konsensya. Hindi siya makapagdesisyon dahil sa kanyang kahinaan. Pero pinapakita rin sa atin sa Ebanghelyo ngayon si Juan Bautista. Si Juan Bautista ay isang propeta. Isa siyang, kumbaga, uncompromising person. Para sa kanya, mahalaga ang katotohanan. Para sa kanya, hindi siya natatakot na sabihin ang katotohanan. At isabuhay ang katotohanan. At ito yung inihingi rin sa atin mga kapatid, na sana sa buhay natin, matuto tayo manindigan para sa katotohanan. Lalong-lalo sa panahon natin ngayon, ang ating lipunan ay kumbaga, sabi ko nga kanina, para bang hindi mo alam kung alin totoo. Lahat tayo ay kumbaga nililin lang ng kasinungalingan. Diba sa social media, laganap ang disinformation at misinformation. Kaya kung minsan, ang tao, ito na yung pinaniniwalaan nilang tama, kahit mali. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, muli pinapaalala sana sa atin na sana tayo bilang mga Kristiyano, manindigan tayo para sa katotohanan. Mamuhay din tayo para sa katotohanan. At huwag tayo matakot na sabihin ang katotohanan sa ating kapwa. Lalong-lalo na kung ito ay makakatulong sa kanilang kaligtasan. Tanungin natin ang ating mga sarili. Sa panahon ito ng ating buhay, nandiyan pa ba ang konsensya mo? Nagigilty ka pa ba pag nakagawa ka ng kasalanan? O baka naman, katulad tayo ni Herodes, wala nang puwang para sa atin, wala nang lugar sa atin ang konsensya. Para sa atin, kung ano ang ginagawa natin, kahit mali, iyon ay tama para sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang pinagkakalob sa atin. Ipagdasal din natin ang bawat isa. Tanaway may sa buhay natin ng ating pananampalataya. Lalong-lalo na
ang ating, kumbaga, pinaniniwalaan na tama. Mamuhay sa katotohanan. Huwag tayo matakot magsalita para sa katotohanan. Ang lahat po'y magsitayo para sa panalangin pangkalahatan. Bilang bayan ng Diyos, buong taimtim at yaga tayong dumalangin sa ating amang mapagmahal. Hilingin nating tayo'y kanyang kahabagan, kalingayan at pagpalain. Ang ating pinutugon, Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa simbahang katolika at mga hinirang na tagapamuno rito, sa pangunguna ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagsaalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madamanawa ng sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling lider, upang ang kagandahang loob ng Diyos sa sinumang kumakatok at humihingi ng kanyang pagpapala ay matamunawa ng sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na mata mo ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamta nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, paunlakad mo nawa ang aming mga kahilingan. Ipagalumong lagi naming mauhawan ng pagkatagpo. Makatagpo ka sa mga sakramento at gawang panalangin sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon na nabubuhay ng haring kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dimika, tanggapin mo ang mga alin na sa iyo na rin nagmula, at kay aming inihanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan, at mapagbabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan
at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling gumalinga sa anak mo manunobos namin. Kaya kaysa namang helasisiawit ng papuri sa nawalang umbay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasi sa pamamagitan ng Espiritu yung banal ang makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin na misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapi nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Papa, ni Gilbert Garcera na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo,
kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Kayo mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sala. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Yesu, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalitan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa kapayapaan ng buong sa sinupong. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Purihin ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos amang mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Iman karapat-dapat kami manlalakbay. Tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Inay, dalhin kami kay Jesus ng aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong gandahang loob ay aming hinihiling upang sa pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ng mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw dito sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita ninyo dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan at sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor, at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Ikaapat, meron po tayong pagpapakumpisal ngayong araw sa Chapel of Reconciliation mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at mula 2 hanggang 5 ng hapon.
Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-6, bukas po ay ipagdiriwang ang St. John Mary Vianney Sunday, araw ng pananalangin para sa kabanalan ng mga pari at pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Magkakaroon po tayo ng pagtatanod at pagdarasal sa banal na Eucharistia mula 10:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi. Sa Chapel of Reconciliation, kayo pong lahat ay inanyayahang makiisa. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit niya ito sa pananalangin na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Napagaling at habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian. Para po sa mga nagnanais maghandog ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio.